Finance Department maring iginit hindi gagalawin ang pondo mula sa kontribusyon sa PhilHealth. Kaugnay niyan, may pahabol ba na magandang balita ang PhilHealth sa kanilang mga miyembro. Nagbabalik si Daniel Manalastas sa sentro ng balita. Sa pagdinig ng Senate Committee on Health, humarap si Finance Secretary Ralph Recto at isa-isang pinasinungalingan ang mga maling akusasyon na binabato sa pondo ng PhilHealth. Una na dyan ang mga alegasyon na gagalawin ang kontribusyon ng mga miyembro ng PhilHealth. Sabi nila, mga kontribusyon ng members ng PhilHealth ang kinuha. Hindi po gagalawin ang contribution ng mga miyembro ng PhilHealth sapagkat ang pondo ay mula sa sobra at hindi nagagamit ng mga subsidiya ng pamahalaan. Nilinaw ng Department of Finance na hindi iligal ang pagkolekta sa natutulog na pondo sa ilalim ng mga GOCCs. Hindi po ito illegal. Ito po ay naayon sa batas na Republic Act No. 11975 o ang General Appropriations Act of 2024. Tumatalima lang kami sa batas na pinagtibay ninyo. At hindi automatic na naming ini-implement ito dahil binisisi muna namin kung may merito ba ang kautusan. Saan naman pwedeng dalhin ang pondo? Sabi ni Recto, pwede sa infrastruktura, katulad na lang sa Metro Manila Subway at marami pang iba. 20 billion pesos pa lang ang remitted ng PhilHealth sa Treasury. Nire-respeto namin ang cash management operations ng PhilHealth. Kaya't meron po tayong remittance schedule, hindi ito one time, big time. Magtulungan lang po tayo para makapagbigay ng maayos na serbisyo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga walang matakbuhan, the helpless. May inanunsyo magandang balita naman ang PhilHealth sa pagdinig. Kailan nyo ba i-recommend sa Pangulo na ibaba ang bayarin o ang premium sa PhilHealth? Actually po, yes. Well, especially after this very nice hearing po that just happened, we will do it immediately po. Sa ngayon, inaasahang ipagpapatuloy pa ng komite ang kanilang pagdinig. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.